Hello, hello mga lodi, mga idol, and mga beshi! Happy Friday! Ayan. So, suklay muna tayo ng buhok habang tayo ay nagsasalita. Ayan, hindi ko na alam kung saan papunta ang aking hair. So, anyway, mga lodi, may mga nagtatanong po kasi kung mahirap po ba daw pagsabayin ang trabaho habang ongoing ang chemo treatment? Ang sagot po ay yes, mahirap po talaga. Kasi minsan, no, kapag usually yung chemotherapy, MMWF yan, no, sa public hospital, doon sa pinagkikimuhan kong hospital. So, definitely, may pasok yon. So, kailangan nating umabsent para syempre makapag-chemotherapy tayo. So kapag umabsent ako, may mga teachers na magsasab para sa akin. No? So, nakakahiya man pero wala akong choice. Kundi syempre unahin ang ating pagpapagamot. Hindi po ako nag-personal leave habang ako ay nagki-chemotherapy. Hindi po ako nag-leave kasi pag nag-personal leave ka, automatic without pay yon. So, mahirap siya kasi kapag ka nataon na may pasok, kailangan mo syempre isakripisyo yung work mo, yung trabaho mo, para mapag-chemotherapy ka. Dapat ang priority mo talaga syempre ay yung pagpapagamot. Kaya medyo mahirap siya. Marami kang taong makukompromiso, marami kang taong dapat kausapin. Alam mo yon, nakakahiya man pero wala tayong choice kundi kausapin sila ng maayos. Hindi naman natin ginusto na magkaroon ng breast cancer. Talagang wala tayong choice eh. Buti kung anak tayo ng presidente at marami tayong ipon, marami tayong pera, marami tayong pagpapagamot, no? Pwede nating ilibyan, personal leave. Pero sa katulad ko na maraming, alam niyo na maraming loan, tapos yung asawa ko ay hindi pa sapat yung kanyang sweldo or sinasahod, so kailangan natin magtrabaho talaga, tuloy-tuloy lang. Kung kaya ko namang pumasok, morning, chemotherapy, then afternoon, kung kaya kong pumasok, papasok ako sa school, pero kung hindi, kinabukasan papasok ako. Nahihiya talaga ako sa mga taong, alam mo yon na nagsasab para sa'yo, yung trabaho mo dapat ikaw, pero yung ibang tao ang nagwo-work para sa'yo. So, kaya thankful ako and grateful sa mga kasamahan ko sa work, sa mga kasamahan ko sa school because they understand me, naiintindihan nila yung situation ko, at saka, syempre, yun nga, alam naman nila na walang sino man, no, na gustong magkaroon ng ganitong uri ng sakit. So, mahirap talaga, pero kailangan kayanin dahil wala naman tayong choice kundi kumilos, magtrabaho, magpalakas, mag-isip ng maganda, positive, no? Pero kung kayo nga, as what I have said kanina, marami kayong ipon, marami kayong budget sa pagpapagamot, at kailangan nyo na, hindi nyo naman kailangan mag-work dahil marami nga kayong ipon, mag-personal leave kayo para wala kayong ibang iniisip kundi yung pagpapagamot. Ako kasi, dalawa yung isip ko, yung treatment ko at saka yung trabaho ko. Kaya medyo mahirap. No, mayroon talaga magsasuffer at magsasuffer. Pero syempre, priority natin ang ating work. Lagi nyong tatandaan yan. Kahit gaano tayo ka-busy, kahit gaano karami ang ating pera, importante bigyan natin ng panahon, ng oras ang ating pagpapagamot para tayo ay gumaling. Tandaan nyo yan mga lodi ha. Always remember that. Aanin mo ang maraming pera, ang maraming ipon kung meron ka namang sakit. Diba lahat yun mababaliwala, lahat yun masasayang kapag hindi mo pinahalagahan yung health mo. So, kapit lang talaga tayo kay God. Trabaho, kung pwedeng pagsabayan, kung kaya naman ng katawan, go for it. No? Pero kung hindi kaya, magpahinga muna and then kinabukasan, tsaka uli magtrabaho. So, ganun talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. Ito ibinigay sa atin ni God. Kailangan nating tanggapin ng maluwag, move forward, always think positive, and syempre, kumapit ng mahigpit kay God. Bye-bye!